umiiyak kanina. Kasi kitang-kita mo na nang magdesisyon siya na tanggalin yung kanyang prepared text para sa sermon na to at magsalita mula sa puso, mula sa isang pusong nasasaktan katulad ng mga taong kanyang kinakausap, you immediately felt, ay nako, iba, magiging emotional to. And this mass is not just solemn. It is a very emotional mass of a father suffering for his children. We saw the faces of the people in the crowd and they were in tears. Marami sa atin ang nadama, ang pain, Father, and I'm sure the Holy Father must have felt it too. And paulit-ulit niyang sinabi, Jesus will never let us down. Paulit-ulit niyang pinaalala sa ating mga kababayan sa Eastern Visayas na hindi kayo nag-iisa. Yung naramdaman yung pain, pinagdaanan din yan ng ating Panginoong Jesus. Pero mas maganda pa nga ang dinagdag niya, Snow. Sabi niya, at a certain point he said, Kathy, at a certain point he was saying, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Kaya I will now speak with the power of silence sapagkat ang hirap. Ang hirap yung dinaanan nyo, but I can only assure you, ang Diyos na andyan kasama ninyo. Siya ang Panginoon, hindi niya kayo iiwanan. At hindi lang yan, ibinigay sa inyo ang isang ina who will continue to accompany you. Beautiful, beautiful. Father, ang sinabi niya, I don't know what to say to you, but the Lord knows, and He knows your pain. Wonderful, Kathy. You got that. Alright, pero Father, para dun sa mga pangkaraniwan natin mga kababayan, paano nila gagamitin yung mga gospel na sinambit nitong si Pope Francis tungo dun sa pagbangon, pag-move on, and perhaps pagtingin doon sa kanilang kinabukasan na naghihintay? Alam mo, ako'y sobrang natuwa kasi ang gospel reading is not, ang ating mga pagbasa ngayon is not special. This is the reading of the day. This morning, nagmisa pa ako sa mga madre at yun ang aming ginamit kanina sa aming misa. Pero na ito'y tumugma. It's an incredible touch of the Holy Spirit na mantakin mo, sasabihin niya, mayroon pa lang kayong Panginoon na dinaanan ng lahat ng ito. Inangkin niya ang lahat ng ito. Nagpakumbaba at ang sinabi niya, inako niya ang kaparusahan ng pagkakasala para lamang masabing siya'y malapit sa inyo. Nauunawaan niya ang lahat ang pains at dusa. And yet, dagdag doon sa iyong tanong, ang paanyaya niya ngayon, sabi niya, na pala siya'y kaisa ninyo at ang sambayanan ng Diyos has challenged us to be brothers. Kaya dito, yung ating matunog na paanyaya, ipadama sa kanila na tayo tunay na mga kapatid. Isang mahalaga rin punto, Father, dun sa naging sermon ni Pope Francis, yung pagsasabi niyang, let us move forward, always forward. Let us move together as brothers and sisters. Hindi lamang Panginoon ang nandyan, nandito rin tayo para sa isa't isa. Correct. Tama ka, Kathy. And ang feeling ko is the challenge is an ongoing challenge. Tanggapin na ho natin, hindi pa ho naka-recover ang Tacloban. At ang katagang malasakit, uulitin ko, compassion, your pain in my heart, dapat ramdam pa rin natin. Kaya kanina sobra akong emotional kasi alam ko yung dinaanan nila at ito yung Santo Papang pinararamdam na, hoy, nandyan ako. Kaisa ang inyong Diyos at ang iyong sambayanan, ang inyong sambayanan sa inyong hapis at dusa. And for us to witness a mass na pinangungunahan ng isang head of Vatican nang umuulan, na puwersa pa siya magsuot ng kapote, ano pong simbolo nito para sa atin lahat? Ay talagang dito pinakikita na rain or shine. Talagang sinabi nga niya kanina, your God is with you even in your most difficult moments. Eto, nakita niya kung anong dinaanan. Patikim to sa kanyang tunay na ito ho ang aming dinaanan. This is signal number 2. Ang dumaan sa amin ay signal 4 or 5. So you could imagine the Holy Father now really feeling as Christ has felt yung dinaanan ng sambayanan ng Tacloban. At siguro ito pong mga mensahe na tinura ng mahal na Santo Papa sa kanya pong concelebrated Mass dito po sa Tacloban should also be accepted and be heard ng ating mga kababayan dun sa iba pang mga nasalanta ng Bagyong Yolanda and the other disasters na dumapo sa ating bansa. I will have to tell you again, yung napakinggan kong sermon mula sa puso ng isang ama, ng isang propeta ng Panginoon at nagsalita siya para sa sambayanan. And
I was truly, sabi ko nga sa inyo, this is the best sermon that I've ever heard when you're speaking to people who have gone through so much difficulty. Father, maraming beses din binanggit sa kanyang sermon ni Pope Francis ang Mama Mary. And yung dapat kumapit tayo sa kanyang mantle. This is a symbolism, of course, but how should we take this as Christians, as Catholics? Alam mo, hindi naman tinatanggal ni Lord ang hirap at dusa sa sambayan ng Kristiyano. Bakit? Kasi ang misteryo ng magpapakasakit ng Diyos ay tignan natin sa kanyang anak. Pwede namang hindi niya akuin yung lahat ng kaparusahan niyo, pero inako niya for reasons of love. You know? And so, we look at Mary as one who accompanies us in this pain. Kasi siya mismo, litong-lito siya noon nang tinignan niya, nung pinangko niya yung bangkay ng kanyang anak as he look at what sin has done to her son. Siya mismo dumaan sa hirap at bigati ng buhay. Siya mismo naging isang refugee nang sila'y hinabol na Herodes. Yung 8 sorrows of the Blessed Virgin Mary tells us, siya din katulad ng anak niya, katulad ng sinabi ni Simeon, no? Sa kanyang puso itatarak ang isang punyal. In short, this is the one woman who will also accompany us because she also knows the meaning of pain. Father, let's talk about the mood of the Pope during the Mass. Unlike the Mass yesterday, celebratory yung dating, no? Although solemn. Good. But today, his face was completely different. May Correct. empathy. Kaya nga kanina nagpuna ako nung siya'y tumanggap ng mga alay mula doon sa mga dumaan sa matinding paghihirap dahil sa Yolanda. Pag tinignan mo yan sa Roma, mabilisan yan. Pagtanggap, bless, pagmamano. This time, in silence, he just held their hands. And it was a beautiful symbol for me. Kaisa niyo ako, na andyan ako. Sometimes there are no words to tell people when they are in pain. But the best is to hold their hands, to touch them in their moments of pain. And for me, that was truly a beautiful moment when the Holy Father says, kaisa niyo ako sa inyong hirap at dusa. So ano po ang susunod na dapat gawin ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung directly ina-address ito pong si Pope Francis at ayon nga sa ating napag-alaman, 58,000 yung dumalo doon sa airport pa lamang. Paulit-ulit na nating sinasabi na ang tema ng kanyang pagpunta is just this. There is a God and He is defined by His merciful and compassionate love. Ganun yun. There is a God who would like to tell you, umuunawa siya, may malasakit at may pusong nasasaktan pag ang kanyang sambayanan ay nasasaktan. Sa kanyang patuloy na mga pagsasalita, sinasabi niya na pag tinanggal nyo ang mga nahihirapan sa mensahe ng Ebanghelyo, you lose the meaning ng buong Ebanghelyo. Ito pong nakikita nyo sa inyong TV screens, yan po ay recording. Yung naging sermon kanina ni Pope Francis sa misa po sa open air mass na kanyang pinangunahan sa tabi ng Tacloban Airport. At yung paggamit niya, yung choice niya na gamitin po yung Espanyol instead of English. Why do you think, Father Mario, did he choose to deliver his sermon in Spanish? For those who speak Spanish, I do a little bit, no? I speak Italian as well. Iba ang dating kasi it's a language of the heart, no? But nang magdesisyon siyang magsalita sa kanyang very familiar dialect, it was a desire to say, now I will speak from the heart. Now I will speak not from words prepared. Now I will speak as what my heart is telling me, and I believe as what the Lord will tell me. And I will have to tell you, it was definitely a homily from a heart that is in pain. At siguro po mas ninais ng Santo Papa na yung mga natural words na mababanggit niya o maayos niya, perfectly niya i-execute o maiko-communicate yung kanyang dapat sabihin po. Correct. At ako'y natutuwa naman na yung kanyang translator ay talagang nasabi na maayos yung gusto ng Santo Papa sa sambayanan. Ako, isosuggest ko, dapat paulit-ulit nating ilabas yung kasi sa napakaraming mga sinabi ng Santo Papa, this is one that truly affects many. Sapagkat dating Pilipino talaga, dating Pilipino,
sa isang puso mula sa puso. Yun ang sinabi niya. Puso mula sa puso. As he said, your Lord will speak to you heart to heart. The Holy Father spoke to us from his heart to the hearts of those who were listening. I can only imagine what the crowd there must have felt, Father, having heard those words, having endured the pain and suffering that they have gone through, and they are still suffering up to now. They haven't fully recovered. What is your advice naman po bilang pare dun sa mga biktima, ng mga survivors? We choose to call them survivors. How should they take these words from the Pope? The Holy Father kept on emphasizing about faith. Ang sabi niya, panghawakan niyo yun. Panghawakan niyo sapagkat yun in the end is the one thing that will make you to go on. At yun din ang inulit ng kanilang arsobispo. It is faith which in the end will push us forward. The faith and a God who truly cares, the faith and a mother who will truly be there for us. Salamat po sa inyo, Father. So hopefully talagang ma-inspire ng husto yung atin pong mga kababayan dun po sa pagbisita at sa mensaheng ibinigay nito pong si Pope Francis. At nagsimula na po ang motorcade nito pong si Pope Francis mula po dyan sa Daniel C. Romualdez Airport. At napag-alaman natin, Kati, kasi kanina nagtataka tayo dun sa kanyang Pope Mobile which looks very the same dun sa kanyang ginamit kahapon. At marami nagtataka, paano na ibiyahe ng mabilisan Iba yan? po yan. Iba pala ito, Kathy. And Advance yan dinala Oo doon. nga, and this was the same Pope Mobile that he used when he visited itong Seoul, South Korea. At ito po ay dinisenyo ng Pinoy na may-ari ng Kia Motors dito na si Governor Pipito Alvarez ng Palawan. So, yung kasi yung ginamit po niya na Isuzu D-Max dito po sa Maynila the other day, dapat yung pong Vatican nagpapagawa pa ng isang ganon na prototype dahil yung jeepney version ng Pope Mobile hindi pala pumasa sa standard ng Vatican. Ang problema daw na narinig ko tungkol dun sa jeep ay medyo mahirap iliko. Alam nyo naman ang Santo Papa, bibigyan ko kayo ng trivia, nang magdesisyon siya na magkaroon ng driver, hindi siya pumayag na ito'y driver na Pilipino. Sapagkat ang nais niya ay pag sumigaw siya ng hinto, huminto ka agad yung driver. Oo, kasi alam nyo naman ang Santo Papa, pag may nakitang nais niyang lapitan, pag may bata o mayroong isang kapansanan, magdidesisyon at magdidesisyong hihinto. Actually, what we are watching now ay hindi pa ho yung kanyang pag-alis. Umiikot pa siya. Correct. I think talagang gusto niyang makita rin siya ng mga tao na talaga namang kagabi pa lang ay nag-aabang na para masulyapan siya kahit sandali. Alam niyo naman, napakahirap na hindi ka man lamang makaupo sapagkat basa po yung sahig. At sa tindi ng dinaanan nila, the presence of a Holy Father, katulad nitong talagang may puso, gusto mo namang makita. Ilang saglit, ilang minuto lamang yan, pero yung makita mo siya na naandyan siya para sa yun. Katapos mo marinig na yun pala talaga ang hinangad niya, makita kayo at makapunta. This is a great consolation para po sa mga sasambayanan ng Tacloban. Sa karamdam ng Santo Papa Father, yung pagdurusa nito mga kababayan natin na to, dumaan na sila ng dilubyo, and then talagang they brave the rains, tapos nagpuyat sila, nag-camp out sila dyan sa area na yan since yesterday. Kaya't minarapat nitong Santo Papa na pagbigyan pa ng oras para kanyang mabindisyonan at mapaspasan ito pong mga kababayan natin sa Leyte. At kung mapapansin ninyo, nilagyan muna ng plastic yun pong harapan na bahagi ng kanya pong Pope Mobile upang kahit papaano po ay matakpan naman dun sa matutulis na ambon ito pong si Pope Francis, nang sa gayon hindi rin siya gaanong mahirapan sa kanya pong pagtayo at pagkaway sa atin pong mga kababayan na andyan pa rin po at naghihiyawan sa Daniel C. Romualdez Airport sa Tacloban. Matapos po yung kanyang mini ticker tape parade sa loob po ng Daniel C. Romualdez, siya po ay tutungo na sa Palo, Leyte upang
makasalo no sa pananghalian ang ilang mga piling mga naging biktima rin ho ano nung bagyong Yolanda, partikular na po yung mga kabataan diyan sa Palo. At makikita mo dito natin ano ito pong si Pope Francis, pagamat hirap po siya sa napakalakas na ihip ng hangin ay patuloy pa rin po siyang kumakaway kaliwat kanan dun ho sa mga believers no at mga mananampalataya diyan sa may airport. Kitang-kita po yung kasiyahan ng ating mga kababayan mula Samar. Yan, they're not just from Tacloban, Samar, Leyte. Talagang kitang-kita yung kanilang kagalakan at yung parang naibsan kahit sandali, kahit papano yung kanilang matinding lungkot na pinagdaanan kahit na matagal-tagal na po ito, Father, ay talaga namang alam po natin they're still struggling up to now. Ang greatest consolation na para sa kanila, I believe, is to know na sila talaga ang pinunta ng Santo Papa. And I would like us to focus on the face of the Holy Father kasi kahit sa Roma, ito yung kinatutuwa ng mga Italiano. Abot mo siya at pag tinignan ka, kasi ang Santo Papa does not simply sulyak, tumitingin na matagal. Tinitignan ka. At when he takes a look at you and gazes upon you, ramdam mo na abot ka niya at abot mo rin siya. And the joy of being with his people, that is something that only the charisma ng isang Pope Francis ang makapagbibigay sa atin. And Father Mario, he has emphasized yesterday in his speech na talagang ang pinunta niya dito ay yung para makasalamuha at makita yung mga survivors ng kalamidad na nanalasa sa ating bansa noong 2013. And kahit nga po malakas ang ulan signal number 2, malakas ang hangin, hindi nagkaroon ng kahit anong kanselasyon ni isang aktibidad sa Tacloban City at sa Palo, Leyte. Ang Santo Papa talagang tinupad niya ang kanyang hangarin na mapuntahan, makita at makasalamuha ang ating mga kababayan sa Eastern Visayas. That is correct. That is correct. And now the Holy Father will take time to just move around para talagang kahit paano matunghayan siya ng malapitan ng mga taga-Leyte. Matapos po ito ay magtutungo po sa Archbishop sa house ng Palo, Leyte. Ito pong si Pope Francis kung saan doon naman ho isasagawa yun pong kanyang launch date no with some members nung at mga pamilya no na nasalanta nito pong bagyong Yolanda no at syempre atin pa rin pong sinusubaybayan ito nga pong Father no matanong ko lang gaano ba ka-espesyal yung kayo po mapaspasan ayan tumigil po pansamantala ito pong Pope Mobile base din po sa kahilingan ni Pope Francis at mukhang pumopost po siya doon sa camera ng ating mga kababayan doon at may kukunin na, pa siya, na bata yan. Ang humahawak po ng bata ay ang kanyang number 1 security. Nakausap ko na po yan nung kami nasa Roma at napakabait po niyang mamang yan. Nakalimutan ko na lang ang pangalan pero siya po ang head security ng ating Santo Papa at pag may itinuro ang Santo Papang bata ay siya po ang kukuha. Father Mario, napapansin ko rin after niyang hawakan o i-bless o halikan ang may sakit o bata, may binibigay po yung kanyang assistant. Rosaries or prayer booklets, tama po ba? Kadalasan po rosaryo ang ibinibigay ng ating Santo Papa. At syempre, kung ito'y galing sa kanya at bless niya, abay kahit sino naman hindi lamang itatagot at gamitin, kundi ipagbibida pa. At yun nga no, yung dalawang nakita natin yung dalawang sumalubong na bata doon sa kanya nung upon his arrival from Sri Lanka, binigyan ng rosaryo. And kahapon din nung nasa Mall of Asia arena ay yung mga may sakit naka-wheelchair na nilapitan ni Pope Francis matapos niyang yakapin, halikan, makipagkamay ay inaabutan nung kanyang kasama yung nakaitim kanina ng yun nga hindi rosaryo daw ayon kay Father. Pero Father Mario, ito pong pagbasbas ng Santo Papa, yung kanya pong paghalik sa mga kabataan, mga sanggol at mga may sakit, gaano ho ba ito ka-symbolic? Gaano ho, ano ho halaga nun? Ano ho ang value nun? Pag ating balikan ang sinasabing ebanghelyo, alam natin na sa panahon ni Kristo, ang mga bata po hindi binibilang.
sorry na rin, kasama ang mga babae. Hindi po kayo binibilang. Hanggang sa hindi umabot ng 13 years old ang isang bata, hindi po siya kasapit ang sambayanan ng Diyos. So para sa kanila, wala kang legal personality. Para sa kanila, ikaw ay isang tao na pag in case mangangailangan ng sinasabing saksi sa hukuman, hindi ko kayo bibilangin ng korte. Babae at kabataan at syempre ang mga hindi kasapit ng sambayanan ng Diyos. Kaya nang minsay si Kristo'y nilapitan, dinumog ng mga kabataan, kagad ang reaksyon ng mga disipulo, paalisin ng mga yan. Bakit? Walang halaga yan. Hindi bilang yan. They are people of no consequence, what say at what kay sa ating lipunan. And the Lord had to come up with a statement, wag! Because it is to these kinds, itong mga nagpapakumbaba, itong mga sinasabing wala sila, walang takbuhan, walang sandalan, kundi ang Diyos, it is to them that the kingdom of heaven belongs. Father Mario, I just like to mention that the social networks are abuzz about Pope Francis and what he said during this Mass. I'd just like to read and share with you some of the comments of our netizens. Pope Francis is making me cry. His message is so pure, so sincere. It penetrates my soul. Also, no storm signal can stop the faith of the Holy Father to be with his people. Beautiful. Pope Francis finally landed in Tacloban Airport. Thousands of people are waiting to welcome him. Beautiful, beautiful. Ito, pag sinabi mo na kasi, alam mo, somebody told me this, no? Kindness is the only language all peoples in the world will understand. Ikaw may German, ikaw may Muslim, ikaw may Buddhist, iba man ang iyong pananampalataya. Pag nakaramdam ka na itong taong ito'y iniistima ka, binibigyan ka ng malasakit, mahal kang tunay, galing sa puso ang kanyang sinasabi, abay kahit paano, ikatutuwa mo. And surely the people of Tacloban, Samar, Leyte have felt kindness Oh, yes. today upon hearing the words from the Pope, those moving and beautiful words. Correct, Kathy. And you know, we always say, pag puso na ang nagsalita, iba ang dating noon. It will penetrate every barrier to the soul because pag puso na, that is something that will touch every other I'd heart. also like to note, Father, that the sermon of Pope Francis, he chose to talk about the first reading, a letter of Paul to the Hebrews. Pakipaliwanag po sa atin yung those who might not have been able to watch earlier, kung ano ba itong pinagmulan nitong sermon ni Pope Francis. Ang sulat sa mga tag-Ebreo was an assurance para sa mga nakikinig na ang Diyos na kanilang sinasamba ay isang Diyos na inangkin ang lahat ng dusa at bigati ng sambayanan. And Pope Francis even emphasized, pati na yung kaparusahan ng pagkakasala, inangkin niya pati yun kahit hindi siya dapat. No? Sapagkat ang nais niya, ipadama sa inyo na itong Diyos na to, alam niya ang inyong dinaanan. Sa punto pong ito ay hingan po natin ng update ang kasama nating si George Bandola mula po sa Tacloban City. George, ano ang reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa naging mga salita ni Pope Francis? Actually, sa mga oras ito, hindi ko masasabi, hindi ko maisasalarawan sa pamamagitan ng salita ang reaksyon ng mga tao, kundi aking isasalarawan lamang base sa aking nakikita. Alam po ninyo, kahit napakalakas ng hangin at napakalakas ng pag-ulan na nararanasan ngayon, dahil sa signal number 1, dala ng bagyong Amang, itong nararanasan ng palo sa Leyte, ay talagang napakarami mga tao at nagsilabasan sa kanilang mga tahanan. Masasabi ko nga na ito yung pagkakataon na bumabagyo na nasa labas pa ang karamihan. Dahil nga dito sinantabayan ang pagdating ng napakahalagang bisita. Walang iba kundi ang kanyang kapanalan, Papa Francis. At base sa aking nakikita, nakalabas na ng grounds ng Tacloban Airport ang convoy na lulan ang mahal na Santo Papa at kami naman ni Joel Mamaril at Marlon Guardiario ay nandito sa pinakakanto ng Palo, Leyte, dito sa pinakatapat ng Philippine Science High School
at dito namin inaantabayanan ang pagdaan ng Santo Papa, isang malaking contingent ng mga membro, pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police, ng MMDA, ng Bureau of Fire Protection, ng DPWH, ng AFP, at na ilan pang mga medical officers ang nandito nakaantabay para na rin sa pagdating ng mahal na Santo Papa, hindi lamang doon sa kanilang pag-antabay at pananabik na makita ang Santo Papa ng personal sa kanyang pagdaan. Ayan o, napakalakas sa hangin yung humahampas na naman ngayon, kundi dahil doon sa kanilang pag-antabay na hindi makapasok yung ating mga kababayan na sabik ding makita ang mahal na Santo Papa. Sa napakalakas na hangin at napakalakas na ulan na nararanasan ngayon ay ganito rin ang pagtanggap ng ating mga kababayan. Napakalakas, napakainit at talagang inaantabayanan yung pagdaan. Masilayan man lang ang kaway, ang ngiti ng Santo Papa kahit pa nagkangalit ang panahon dito po sa Palo Leyte. Yung ating po mga kababayan, may mga ilang nagbukas ng kanilang mga tindahan. May mga entrepreneur dito sa paligid ng kahabaan ng lansangan na nag-uugnay sa Tacloban at sa Palo Leyte. Actually, kami nandito ngayon sa pinakakanto kung saan papasok doon sa Leyte Landing, doon sa MacArthur Landing. Nauna kami ng bahagya mula doon sa pinagganapan ng misa dyan sa Tacloban Airport para sana mahabol ang convoy ng Santo Papa. Pero hindi na po kami pinayagang makapasok hanggang doon sa kaloob-looban dahil nga unang-una kinakailangan ng car pass at kinakailangan ng ID. Pero ang isang magandang bagay dito makikita natin ang Santo Papa. Katulad ng hangarin ng marami sa ating mga kababayan, hindi ko mako-quantify kung gaano karami ng ating mga kababayan. Pero yung buong kalye na dadaanan ng ruta ng Santo Papa mula sa Tacloban Airport hanggang sa Palo Cathedral talagang punong-puno ng mga tao. Hindi halos mahulugang karayom at kahit pa nagkangalit ang panahon nandito, nagtsatsaga simula pa kagabi na nakapila na, mauna man lang doon sa pinakabarikada na nagugwardya doon sa pinakalansangang dadaanan ng mobile lulan ang Santo Papa. Yung ating mga kababayang miyembro ng mga otoridad na nagbabantay dito sa security sa kahabaan ng kalye simula pa ng mga nakaraang 2 linggo sa pagsasigawa ng dry run at hanggang ngayon nagkangalit ang panahon, nandito nakatayo pa rin at hindi ko rin masabi kung ano nga ba talaga kung gaano nga ba talaga yung hirap, pero sila marami nagsasabi sa akin kanina pa, sulit naman daw kung sakaling makita man nila at makawayan man lang ng Santo Papa. So ito po muna pansamantala, iniintay namin ang pagdaan ng Santo Papa dito po sa Palo Leyte, patungo naman sa Palo Cathedral para sa kanyang lunch sa mga survivors ng Typhoon Yolanda. Para sa Pope Francis sa Pilipinas, George Bandola para sa Telebisyon ng Bayan. Okay, George, meron ba tayong report kung tutuloy pa ang Santo Papa dun sa iba pa niyang engagements sa Palo? Yes. Actually, nakalinya yung kanyang engagement at so far walang pagbabagong inilalabas ang Palo Chancery kaugnay ng kung may pagbabago man. Kabilang na dito yung blessing ng mass grave na ito yung inaabangan mga biktima ng Typhoon Yolanda at yung kanyang blessing sa Pope Francis Center at doon sa halos 2 kilometro ang layo mula sa Palo Cathedral. George? Doon ito sa... Yes, kaya namin naitanong sa iyo kasi meron kaming natanggap na paunang ulat, hindi pa natin ito kumpirmado, na pinapabalik na daw ng Maynila ang Santo Papa dahil nga sa sama ng panahon. So George, pag na-verify mo yan, kung totoo o hindi ba, yung paunang ulat na yan, inuulit po natin, hindi pa po yan kumpirmado. Aalamin po ng ating kasamang si George itong ulat na ito. Okay. We'll get back to you, George. Alright. Okay. Ayon kasi kay NCRPO Director Carmelo Balmoria, kailangan daw umalis na ng 1:00 ng hapon. Ito pong si Pope Francis dyan po sa Tacloban Okay, dahil so nga alauna pa. sumasama ang weather. Pero dapat daw
11:45, by 11:45 nakaboard na yung entourage doon sa kanyang eroplano, no? But then again, ayon nga po sa ating mga otoridad, depende po 'yan sa magiging desisyon Oo, so ng Santo hindi Papa. pa po natin kumpirmado. Yan po ay mga paunang ulat lamang at lahat po ng magiging desisyon tungkol sa pagtuloy o hindi man sa mga aktibidad na nakalinya ay magiging desisyon po ng Santo Papa at ng kanyang delegasyon mula sa Vatican. Samantala, kailangan ng umalis ni Father Mario, pero hingan muna natin siya ng kanyang huling mensahe para sa lahat ng ating mga manonood. Una, ang aking dasal na sana matuloy ang lahat ng schedule ng ating Santo Papa. Alalahanin mo, may mga batang nag-welcome sa kanya doon sa Villamor Airbase na umiyak ng todo. Kasi hindi daw nakita ng Santo Papa yung kanilang sayaw sapagkat napadali po ang pagpasok niya. I could imagine the pains nitong mga taong mag-aantay. Alalahanin nyo, 3 pang ating activities na dapat gawin. Pupunta muna siya para doon sa blessing ng Pope Francis Center at palagi ko nais niyang makita yun kasi ang gumastos po roon ay ang ating Vatican. Ikalawa, na siya'y kakain kasama nitong talagang piniling sobra na mga dumaan sa matinding paghihirap dahil sa Yolanda. Ibibida ko na nga sa inyo na ang nahirapan pumili ang mga in charge doon sapagkat puro lahat matindi ang dinaanan. Nagkukwentuhan nga na nagbibidahan daw yung mga bata. Ako dapat kasama riyan kasi nasalanta yung nawala yung aming bahay. Hindi. Ako dapat ako kasi 5 yung nawala sa amin. Wala ka pala sa akin. 30 yung nawala sa aming pamilya. Yung ganun po. I really wish matuloy. Kasi iba yung pakiramdam na nakasama mo ang isang tunay na sa iyo nagmamahal. Inistima ka sa kanyang pagpunta. And of course, after that is the blessing, is the encounter of the Holy Father with the rest ng mga kaparian at mga religious at mga ibang nasalantap pa ng dumaan na bagyo doon po sa Palo Cathedral. Of course, ang mahalaga sa atin ay yung kanyang safety. But we pray really that if the Holy Father stays put, that he comes back to Manila safe and leaves also Manila for Rome safe. Maraming salamat po for sharing with us your time and for interpreting the words of the Holy Father during the Mass that he celebrated in Tacloban. Father Mario Sobre Juanita, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Okay, at muli po nating silipin, tuloy-tuloy po ang pagmomonitor ng inyong media ng bayan sa mga pangyayari sa Tacloban. Katatapos lang po ng misa at umalis na nga po doon ang Santo Papa at inaasahan po kung matutuloy lahat ng kanyang mga aktibidad ay tutungo po siya sa Palo Leyte. Ang Palo po ay around 15 minutes away from the Daniel Z. Romualdez Airport mula sa Tacloban. So inaasahan natin na hindi na magtatagal kung matutuloy man Pero ang ay darating siya na doon. nakukuha natin, Kathy, is patungo po ng Archbishop's Residence sa Palo ang Santo Papa. Pero at this point, no, just a few seconds ago, huminto po ang kanyang motorcade, no? So sa ngayon po kasi mukhang nagdidebate yun pong entourage dito pong si Pope Francis at yung ating pong mga otoridad, no? Dahil ayon nga po kay NCRPO Chief Balmoria kanina, parang inuobliga nila, no, na sumakay ang Santo Papa sa kanyang eroplano by 11:45 dahil inaasahan nung masusungit pa ang panahon dyan po sa Tacloban. Tandaan ho natin na 8 hours lamang, no, yung kanya pong allotted stay supposedly dyan po sa Leyte. Kasi ang mangyayari dito, Kati, is posibleng ma-stranded siya ron at maapektuhan yung ilan pa niyang mga engagements dito sa Maynila. So, Tsaka yung safety rin nung kanyang magiging flight mamayang gabi. Maraming salamat po sa inyo, Father, for joining us. Direk, bumaba na po ang Santo Papa ng kanyang Pope Mobile at kinukumusta pa yung ilang mga residente. We'll give you some more updates when we come back. 1 p.m. Alright, nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng inyong media ng bayan dito po sa pagbisita ng mahal na Santo Papa dyan po sa may bahagi ng Tacloban. Sa mga oras ito, yan po yung live na kuha natin dyan po sa may bahagi ng Tacloban kung saan nakikita po natin yung ating mga kababayan na siyang nag-aabang pa rin po dun sa papal convoy kung saan daraan po sana at papunta nga po ng Archbishop dyan po sa may Gonzaga House sa Palo.
Palo, Leyte. At Yang, Kirby at Snow nga, no, hanggang sa ngayon ay inaalam pa rin natin yung final decision ng mga authorities ngayon sa may Leyte kung ano na ang magiging itinerary ni Pope Francis considering na lumalakas ng araw ngayon ang ulan sa may Leyte. Okay, at doon po sa ating mga kababayan, ulitin ko lamang po doon sa kakabukas pa lamang ng mga kanilang mga telebisyon, kakatapos lamang po in just a while nung misa po na naganap dyan po sa may Daniel Romualdez Airport. At sa mga oras pong ito, meron din ho tayong nakuhang report. Hindi pa po ito kumpirmado, inuulit po namin, hindi pa po kumpirmadong report na ito pong si NCRPO Valmoria ay binibigyan po ng direktiba ang mahal na Santo Papa at ang kanyang entourage na sumakay po ng eroplano pabalik po ng Metro Manila dahil nga po sumasama na yung panahon. Pero just in time po, antabayanan nyo po yung detalye ng balitang yan dahil ibibigay po namin sa inyo right then and there po kung ano yung magiging update kaugnay po ng mga aktibidad ng Santo Papa dyan po sa may Leyte. Okay, pero most likely, Kirby, no, dahil nga considering sa paglakas ng ulan, maraming mga lumalabas na rin na reports, even here in Manila, nag-coordinate na dito sa Manila, na there's a possibility na makat short din yung schedule ni Pope Francis. Pero then again, you're still confirming the finality of that decision. At inaabangan nga natin kasi ang kino-consider dito, Kirby, yung safety din naman ng flight ni Pope Francis. That's right, Jules. Sana po dun po sa mga aktibidad sana nakalinya right after po sana ng Mass ay magkakaroon po siya ng lunch with some of the survivors po ng Typhoon Yolanda at nung earthquake po dyan po sa may Archbishop Residence sa Palo. Tapos magkakaroon po right in the afternoon po magkakaroon naman ng blessings ng Pope Francis Center for the Poor. Diyan pa rin sa may Leyte yan, Jules. Sabi nga kanina ni Father, isa ito sa mga pinondohan mismo ng Vatican, kaya naman mahalaga lamang na makita mismo ito ni Pope Francis para mabendisyonan din ito at syempre para mabuksan na rin sa lahat ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At hanggang sa ngayon nga, Kirby, no, inaantay pa rin natin yung magiging final decision kung ano na ang magiging final itinerary ni Pope Francis sa kanyang pagbisita dyan sa may Tacloban. Pero for the meantime, Jules, kanina naganap yung isang napakahalagang misa dyan sa may bahagi ng Tacloban. Yes. Napakaganda nung homily at nung mga words of wisdom na ibinigay ni Pope Francis. Talaga namang nakakaantig ng puso at tayo ay nanonood lamang sa mga television pero nakikita natin na talagang maluha-luha yung ating mga mata dahil nga kakaiba yung aura nung nanonood ka lamang ng television pero iba yung pakiramdam, tumataas yung iyong mga balahibo dahil talagang hindi mo masabi sa iyong puso na isa na narito ngayon ang pinakamataas na leader ng Simbahang Katolika para bigyan tayo ng pag-asa na muling bumangon matapos nga ang pagsalanta ng bagyong Yolanda. Kasi kahit tayo mismo, Kirby, nanonood lang tayo dito sa studio pero damang-dama natin yung pakiramdam ng lahat ng mga nanonood doon sa misa sa may Leyte, sa may Tacloban na in-estimate nga natin, Kirby, no, na around 58,000 ang mga nanonood kanina sa misa. At ang ilan lamang sa mga points na sobrang nakakaantig talaga na nabanggit ni Pope Francis kanina, sinabi niya, I'm here to be with you a little bit late, I have to say, but I am here. Sobrang mahalaga kasi ng Kirby na yung presence mismo. Hindi man material things yung dala niya like relief goods, pero ang bit-bit niya beyond that. Nagdala siya ng pag-asa sa mga kababayan natin sa Leyte na hopefully magtatagal talaga at mas mapapalakas pa yung loob ng ating mga kababayan sa Leyte. That's right, Jules. Alam mo, sinabi pa nga ni Pope Francis na ang Panginoon ay nandyan lamang at hindi kayo pababayaan kahit ano mga naranasan ninyo na sakuna o kung ano mang dilubyo ang dumaan sa inyong buhay ay hindi kayo pababayaan ng Diyos dahil siya ay nandyan lamang sa inyong mga tabi. At kaya naman, Kirby, no, para mas mapalawig pa natin yung usapin hinggil nga doon sa misa ni Pope Francis at yung iba't iba pang mga paglalakbay ni Pope Francis, makakasama natin ngayong umaga live here in the studio ang founding trustee of Serbian Catholic Charismatic Community. Walang iba kundi si Brother Ding Sanchez. Magandang umaga po, Magandang Brother umaga Ding. ba sa inyo, sir? Magandang umaga, Kirby at Jules. At sa ating mga taga-subaybay, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Okay. Brother Ding,
sa pagkakaalam ko po, isa po kayo sa mga nakasaksi nung encounter po dyan sa MOA. Pero bago po yan, pag-usapan po muna natin yung naging homily po nitong si Pope Francis dyan po sa may bahagi ng Tacloban. Sa tingin niyo po ba bilang isang community servant po, ito pong misa, yung pag-held niya po in an open-air mass dyan po sa may bahagi ng Tacloban, ano po yung dalang hatid na pag-asa nito dyan po sa ating mga kababayan sa Tacloban? Napaka-simple po ng homilia ni Pope Francis, no? Ang sabi niya, the whole church must move forward, no? Lahat tayo siguro dapat isantabi yung mga hindi kanais-nais na nangyari sa ating mga buhay. At umaasa tayo na sa ating pagkakaisa ay maisa sa katuparan ito. Alright. Brother Ding, nakita natin si Pope Francis na yung pagdating niya kasi doon mismo sa Tacloban para magsagawa ng misa kahit na napakalakas ng ulan at ng hangin doon, lumubog pa rin siya sa masa. Talagang pinilit niya na magmisa pa rin kahit na napakalakas ng ulan. Kaparehas ng lahat ng mga nanonood ng misa, ng dumalo ng misa, nakadilaw din siyang kapote. Ano ang simbolismo nito, Brother Ding, para sa lahat ng mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo dyan sa Tacloban? Masasabi nga natin na he will risk anything just to be with the people he loves, no? Kasi ito ang karakteristik ng ating Panginoong Hesukristo. Masasabi natin na si Pope Francis nga is the Vicar of Christ, and as such, kinakatawan niya si Kristo dito sa lupa, no? Katulad ng mga tao sa kapanahunan ni Kristo, no? Ganun din ang mga tao na dito sa panahong ito, no? People were crowding him, people were surrounding him, and it becomes impossible to approach him. And yet, nagsisiksikan, nagtutulakan pang minsan, para lamang masilayan, masulyapan ang ating Santo Papa. Okay, Brother Ding, bilang isang community servant po, ano po, gusto ko lamang pong malaman, no, ano yung inyo poong mga experiences habang kayo po ay nag-serve sa community, at yung mga ginagawa po ba ninyong service sa ating pong komunidad ay paano nyo po ito maikakabit doon po sa ginagawa ng Santo Papa, doon po sa ating mga mahihirap na kababayan sa ngayon? Okay. Unang-una po, si Santo Papa ay isang magandang halimbawa ng servant leadership, no? Yan po ang this is what Serviam is espousing, this is what we are advocating, no? Servant leadership. Ano po ang ibig sabihin ng servant leadership, no? Katulad po ng ating Panginoon who came not to be served but to serve, ganyan din po si Santo Papa. Unang-unang po niyang konsiderasyon ang common tao, no? So lahat po ng ginagawa niya ay para sa common good, no? At sa amin po sa Serviam, ito rin po ang inaano namin, yung serbisyo muna, no? Meron po kaming mga mission advocacies, meron kaming mga mission areas na tinutulungan, no? Isa po rito yung sa Barrio Balon sa Intramuros. Dati po meron din po kami sa Makati, at saka isa pa po sa Olongapo City. Meron po kami mga families in need doon, Yes. na inaasikaso. Alright.
Okay, Brother Ding, mabalik tayo doon sa ilan sa mga mahalagang punto na nabanggit ni Pope Francis kanina sa kanyang homily. Nabanggit niya, and I quote, "You might say to me, I was let down because I lost so many things. It is true, and I respect those sentiments, but Jesus there, tinuro niya yung cross, nailed to the cross, and from there, He does not let us down." Ano po ba sa tingin nyo is this challenging for the Pope? Na syempre, hinaharap niya yung libo-libong mga nasalanta ng bagyo, pero ang bit-bit niyang mensahe sa mga nasalanta na hindi kayo binigo ni Kristo. Merong pag-asang bitbit si Kristo para sa inyo. Gaano ba kahirap for the Pope to say this para sa lahat ng mga victims, sa lahat ng survivors ng Yolanda? Tunay pong medyo mabigat sa ating Santo Papa ang mga pananalitang ito. Kasi sa huling salita, tayo po na mga Pilipino ang magsasagawa nito. May kasabihan pa nga po na sino po ba ang magtutulungan kundi tayo ring mga Pilipino. So the challenge really is on us, no? After the excitement, the joy of having the Pope visit us, comes the challenge, no? What comes next? How are we going to concretize the message of mercy and compassion to the people that needs our help the most? Okay, Brother Ding, ito daw pong mercy and compassion ay nakalinya doon po sa pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ano? Sa inyo pong sariling interpretasyon, Father Ding, paano po makakatulong itong tema po ng mercy and compassion doon po sa mga biktima ng bagyong Yolanda at sa mga nabiktima na rin po ng earthquake dyan po sa may Bohol na tuluyan pong makalimutan at sabi nga po sa humilya ay move forward yung ating pong mga kababayan na nakaranas po ng pighati nung matapos po yung itong mga kalamidad na ito? Unang-una po, no? The mere presence of the Pope is really overwhelming, no? Yung the mere presence, no? At saka yung charm, the charm that he exuded is indeed electrifying, no? So talagang unang-una makakalimutan itong mga tao. Makita lang si Santo Papa, medyo mararamdaman nila okay na sila, no? Ngayon, ang sinasabi nga natin, it is for us, brother Filipinos, to do our share, no? Paano natin ito i-concretize para madama talaga nitong mga naging biktima ng dalubyo ang ating pagmamahal naman sa kanila. Of course, the government is extending every possible means of help to them, pero siguro kulang pa. Oh, let me talk about the presence, no? Yung presensya, kailangan nitong mga taong to, kung baga sa moral support natin. Kanya, ewan ko, it's just unfortunate that I haven't been to Tacloban after the typhoon, no? Pero siguro, kahit na nandito tayo, makakatulong tayo sa pamamagitan ng ating pagdadasal, yung mga pag-contribute ng kung ano man ang ating ma-contribute para sa kanila. Okay, Brother Ding and Kirby, kanina lamang nakikita natin sa screens natin yung cathedral dyan sa Maypalo at unti-unti na nga itong napupuno ng mga dadalo sa misa at ngayon naman ito yung recorded to earlier doon sa misa at ito nga pinag-uusapan natin ngayon yung punto doon sa homily kung saan pinag-usapan nga ni Pope Francis yung mga mahalagang pinagdaanan ng simbahang Katoliko dyan sa Maylete at kung gaano nga ka-resilient yung mga mamamayan dyan. Brother Ding, kanina nabanggit din ni Pope na totoo na yung strongest storm ever recorded on Earth ay naganap dyan sa Leyte, pero ang strongest force in the universe ay nandyan din naman, which is God's love. So, Brother Ding, sa tingin nyo, paano ba dapat mag-trickle down into reality itong mga nabanggit ni Pope Francis kanina? Paano ba mas diretso na maintindihan ito ng mga nasalanta ng bagyo? Pope Francis talks about
the common good and human dignity, no? Kung makikita nitong mga naging biktima ng Typhoon Yolanda, ang sincerity of the government in helping them, no? Siguro malaking bagay na ito para sa kanila, no? At sabi ko nga, tayo naman, in whatever way we can, no, we can contribute to their well-being, no? Okay. Brother Ding, gusto ko lamang din na kahapon kasi Jules ay naganap yung meeting with the families dyan sa may bahagi ng Mall of Asia Arena, which is kahapon napanood natin sa TV, talagang nakakaantig ng puso yung mga pangyayari doon. At isa po si Brother Ding Sanchez na nakasaksi nung mga aktibidad na ginawa ni Pope Francis doon sa arena. Gusto ko lamang po malaman, ano po yung inyong naging naramdaman nung oras po na humahawak po ito si Pope Francis sa mga PWD po na una po niyang nilapitan at hinagkan? Tunay pong nakakabagbag damdamin ang aming naramdaman, no? Talaga pong tunay na pagmamahal ang ipinakita ng ating Santo Papa dito sa ating mga kapatid na PW persons with disabilities at saka yung pong mga ibang may mga sakit, no? Tuwing hahawakan po ng Santo Papa ang isang taong may karamdaman, nag-uumapaw po ang mga damdamin ng mga taong nandun sa MOA. Sa katunayan po, yung enthusiasm, yung excitement, talaga pong nandun, no? Masasabi ko po sa inyo na maaga pa lang, puno na po yung mga areas doon, ano? Meron nga po kaming kaibigang couple na... Okay. Brother Ding, we need to cut you off. Nagpapatuloy po kasi ngayon sa mga ating mga kababayan na nanonood ngayon ay nagpapatuloy po yung motorcade ni Pope Francis going po dyan sa may Palo Cathedral. Okay, as of this time po, we just need to give you an update kaugnay nga po nung nagaganap na motorcade dyan po sa may bahagi ng Palo Leyte, Jules. Ang magaganap dyan ay meeting with priests, women, and religious men and seminarians and families of the survivors na magaganap nga dyan sa Cathedral of Palo. So, Kirby, nakikita natin na gumagalaw yung schedule, no? Merong mga pagbabago dito sa schedule ni Pope Francis. Dahil nga, syempre, ang titingnan natin dito para kino-consider dito yung malakas na pag-ulan dyan sa Leyte. So, most likely, mas mapapaaga ang balik ni Pope Francis dito sa Manila. Okay, sa inyo pong mga TV screens, yan po yung ating pong mga kababayan na nag-aantay po dyan po sa pagdaan ng papal convoy ni Pope Francis. Going po yan ng katedral. Inaasahan po na in just a short while lang ay mabilis po yung takbo ngayon ng convoy dahil nga po rin ina-anticipate po yung sama ng panahon para hindi naman po masyadong maulanan din yung ating mga kababayan na nag-aantay dyan doon sa may bahagi po ng Palo Leyte. Pero magkagayon man, patuloy pa rin po yung pagdagsa ng ating mga kababayan para lang po masaksihan itong pagdaan ng Pope Mobile ni Pope Francis dyan po sa may Palo Leyte. Dahil ito naman, Jules, yung talagang pangunahing agenda ni Pope Francis, kaya siya talagang magtutungo sa Pilipinas. At Kirby, meron na pala tayong update mula mismo kay Secretary Rojas at sa NCRPO. Makakat short nga itong schedule ni Pope Francis sa Leyte dahil nga dito sa Typhoon Amang. So inaasahan na by 1 p.m. makakabalik na si Pope Francis or aalis na siya ng Leyte na 1 p.m. Ito ay ayon sa NCRPO at ang pinaka-consideration nga dahil sa weather. Okay. Pero sa mga oras pong ito, magkagayon man ay talaga pong kahit papaano ay gumagawa po ng paraan ang Santo Papa para ma-complete niya lang yung activities niya for the day. And I'm sure siguro baka dadaan siya sa cathedral just
to see the people at right then after, pupuntahan niya rin yung hopefully na mga kalunch niya in the afternoon sana. Hindi po inaasahan yung ganitong pagkakataon dahil nga po halos sumabay po. Ito pong si Bagyong Amang dyan po sa may Visayas. Kaya po ganito po yung naging pagtugon ng ating pamahalaan para na rin po sa sariling pangsiguridad ng Santo Papa para po makabalik agad ng Manila. At nakakapangilabot, no, Kirby, na tuloy-tuloy yung energy ng mga kababayan natin talagang hindi nawawala yung energy ng mga kababayan natin na talagang wini-welcome ng buong puso si Pope Francis sa kanyang pagdating dyan mismo sa Cathedral of Palo. Kirby, napapansin natin, no, yung energy ng mga nandito sa Manila ay parehong-pareho din ng Same mga lang. kababayan dyan sa Palo, Leyte. Talagang tuwang-tuwa sila sa pagdating ni Pope Francis. Oo, talagang kumakaway at nakita natin yung mga bandila ng Pilipinas sa Vatican, talagang kinakampay nila. Pansamantala ngayon, balikan muna natin yung ating mga kasamang sina Cathy, San Gabriela at Snow Padua para dito sa nagaganap na pagbisita ni Pope Francis dyan sa may Palo Cathedral. Snow and Cathy. Salamat Kirby at Jules. At atin pong nakikita ang mga kaganapan dyan po sa Palo, Leyte. Ito po yung second stop ni Pope Francis sa kanya pong pagbisita sa lalawigan. Kung saan ay hindi pa rin natin matiyak, ano, Cathy, hindi pa rin nagde-decide itong si Pope Francis. Mukhang he is still playing it by ear kung itutuloy pa ho niya yung kanyang mga schedule dyan po sa Palo at sa kabuuan po ng Leyte, o ito po yung ika-cut short because of the threat nito pong si Typhoon Amang. Tandaan ho ninyo, no, dyan po sa Leyte ngayon ay nakataas po ang signal number 2, kaya't nagwo-worry po yung mga otoridad natin to the security at safety nitong si Pope Francis. Ang pananalasa sa ngayon ng Bagyong Amang ang naging dahilan din, Snow, ng early departure from Manila ni Pope Francis para nga maiwasan kahit paano yung sama ng panahon na nararanasan sa Eastern Visayas. Di lamang po yan sa Tacloban at Leyte, kundi maging sa mga kalapit lalawigan nito sa Samar under signal number 2 na rin po. At sa ngayon po, as scheduled, after yung Mass ay dumating na po sa Archbishop Residence sa Palo, Leyte, ang convoy ni Pope Francis. Ang nakatakda po niyang aktibidad ay ang kanyang lunch, kasama ang ilan sa mga survivor ng Typhoon Yolanda at maging ilang survivor din nung earthquake sa Bohol at Cebu. At sa pinakahuling weather bulletin na atin pong nakuha, ito pong si Typhoon Amang continues to maintain its strength at ito po papalapit na dyan po sa may Eastern Samar. Ilang oras lang ang layo nito, dyan po sa kinalalagyan ngayon ng Santo Papa. At ayon nga po sa Pag-asa, maaaring mag-landfall na talaga yung malakas na bagyo sa Borongan, Eastern Samar this afternoon or early evening. Tatlo pa po kasi ang nakahanay na aktibidad ng Santo Papa sa Palo, Leyte matapos yung misa niya kanina sa Tacloban. Ito po yung lunch nga gaya ng aking nabanggit at magkakaroon din po ng blessing ng Pope Francis Center to the Poor at lubhang mahalaga rin to para sa Santo Papa dahil yun nga pagpapatayo nito ay pinondohan po ng Vatican. Kaya nararapat lamang na mismong si Pope Francis ang mag-bless nito dahil sa kanya rin ipinangalan ito. Matapos ng blessing na yan ay magkakaroon din siya ng pagpupulong with the priests and other members of the religious. Diyan din po yan sa cathedral naman ng Palo. So aantabayanan po natin kung paano gagawin, kung ika-cut short bawat isa para mapuntahan lahat or kung isa lang ang kanyang mapupuntahan matapos yung misa sa Tacloban. Kasi yung kanya pong lunch with some of the survivors of Typhoon Yolanda, supposedly magsisimula ito at 12:45, Cathy. Oo, pero dahil naagahan nga ng isang oras yung flight ni Pope, so dapat ngayon 11:45. Oo, 11:45 mag-uumpisa itong lunch niya. Tapos yung stretch yan hanggang alas 3 na, supposedly ng hapon, yung kanyang next event. Pero sa ngayon po ay wala pa rin ho tayong malinaw na tugon mula po dyan sa entourage ni Pope Francis
kung ano ho ba ang kanilang susunod, no, na magiging hakbang, kung tayo po ba'y tatalima dun po sa nauna ng schedule na inilabas o tayo po ay mababago ng bahagya. Pero kanina, merong naging pag-anunsyo yata mula sa NCRPO. Jules, pakibasa po sa atin kung ano. Sabi from NCRPO na by 1 p.m. aalis na ng Leyte si Pope Francis. Pero sa ngayon naman, no, pinost to ng PTV mismo na si Pope Francis ay magkakaroon ng kanyang tanghalian sa Archbishop's residence kasama ang mga survivors ng Typhoon Yolanda at Bohol earthquake. So yan yung latest update ngayon. So manananghalian muna si Pope Francis ngayon sa Palo. Hindi natin matiyak kung paano siya manananghalian at makakarating dito by 1 p.m. kasi ang, if I'm not mistaken, mahigit isang oras yung flight mula Tacloban patungong Maynila. I can't remember no kung ilang oras. I think it's 1 hour and 20 minutes. So let's see. It's all wait and see for us. Pero sa ngayon po ay nakikita po natin na talagang daman-dama rin po ng mga Leyteño ang presence ni Pope Francis. Ito po sa labas po yan ng Archbishop's residence sa Palo. At alam mo, Kathy, kanina naulinigan din natin ito pong Archbishop ng Palo ng kanya pong makausap. Ito pong si Pope Francis. Ang kanya pong unang naging kataga ay may you lead us to peaceful waters, no? Dahil alam naman ho natin na talagang taon-taon ay dinaraanan ng malalakas na bagyo at trahedya ito pong lalawigan ng Leyte and even ito pong Samar, gaya nga po ng kanilang nararanasan ngayon. Kaya kanila pong panalangin, sana po ipaabot din ng Santo Papa ang kanilang mga prayers sa Panginoon na sila po ay mailigtas sa iba't ibang klase po